Masayang araw mga ka-PL. Ano na? Masaya na ba ang lahat? Masaya ba tayong lahat mga ka-DDS buong mundo, mga kababayan? Kung tayo po nagsasaya dahil sa maagang proklamasyon po ng ating pangalawang Pangulo na tatakbo siya sa pagka-presidente sa 2028, mga kababayan, marami pong naghihinagpis. Marami pong umiiyak na mga dilaw, kakamping, at mga dilawan. Yan, yung tatlo na yan, mga kababayan. Umiiyak sila ngayon. Kasi hindi ho nila lubos akalain, mga kababayan, na biglang magdeklara si BP Inday na tatakbo siya sa 2028. Kasi nga, mga kababayan, di umano, ang pagkakaalam nitong tatlong kulay na ito, mga kababayan, magre-resign ang ating pangalawang Pangulo sa pagka-vice presidente itong darating na April. Instead, antayin niya yung kanyang impeachment. Nga naman, pag na-impeach siya, hindi na siya makatakbo sa mas mataas o pinakamataas na posisyon sa ating bansa kung mai-impeach siya. Kasi yan po ang kumakalat ngayon na istorya, mga kababayan, dito sa tatlong kulay na ito, pula, dilaw at saka pink, na magre-resign di umano ang ating pangalawang Pangulo kasi meron di umano nagpapakalat yan, mga kababayan. Mamaya ibibigay ko po sa inyo kung sino po itong nagpapakalat na di umano'y magre-resign daw ang ating pangalawang Pangulo sa kanyang pwesto. Ganito po, mga kababayan, ang kwento. Itutuloy ko lang po yung mga kapirasong nasabi ko po kanina sa programa natin sa Birada Aguila. May tumawag po sa akin, syempre. Ito po yung tagabulong ko, mga kababayan. At ayon sa kanya, A1 information di umano, mga kababayan. Alpha ito, di umano na impormasyon. Ngayon, pagkatapos ng press conference ni BP Inday Sara, tumawag ngayon sa akin yung aking tagabulong. Hindi ko na lang po babanggitin ang kanyang pangalan at kung ano po ang kanyang katayuan sa ating bansa. Okay? Ang sabi, etong isang tao na ito, sige, mamaya ibibigay ko po sa inyo ang mga kapirasong clue kung sino itong tao na ito. Itong tao na ito, di umano, mga kababayan, umiikot-ikot di umano ito, mga kababayan, sa mga kongresista, yung mga nariyan po ngayon sa House of Representatives, para ipakalat yung bali-balita, kwento-kwento, at higit sa lahat, maling impormasyon na di umano ang ating pangalawang Pangulo nga daw ay magre-resign daw sa kanyang pwesto bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Yan po ang ipinapakalat nitong taong ito, mga kababayan. Dito sa tatlong kulay ng politika na ito at sa iba pang mga kongresista na nariyan ngayon sa House of Representatives. Ano ang motibo niya? Bakit niya sinasabi? Bakit kasama ito sa kanyang panghihikayat itong di umano'y magre-resign ang ating pangalawang Pangulo? Ang motibo di umano nitong taong ito, mga kababayan, ay para mas madaling makahikayat sa mga kongresista na mga nakaupo ngayon sa House of Representatives, mga kababayan. Makahikayat alin? Makahikayat na pumirma sila sa impeachment complaint laban sa ating pangalawang Pangulo. Oras na dinggin na ito sa Committee on Justice, mga kababayan. Kinokompleto pa po nila yung 1/3 na pipirma laban sa impeachment sa ating pangalawang Pangulo. At ginagamit nilang armas itong salitang
ay magre-resign na yan si Inday. Wala na kayong dapat katakutan. Pwede na kayong pumirma sa kanyang impeachment. Pumirma na kayo kasi magre-resign na yan, hindi na tatakbo yan sa presidente sa 2028. Yan po ang ginagamit di umano na kwento nitong isang taong ito, mga kababayan. Dahil nga sa kanilang mga kasinungalingan, nakakonvince ho sila, mga kababayan, ng kulang-kulang 1/3 na mga kongresista para pumirma laban sa impeachment sa ating pangalawang Pangulo. Pero wag ho kayong mag-alala. Bakit? Kahit pa sabihin natin nanghihikayat sila at yan ang sinasabi nila. Wag po kayong mag-alala, mga kababayan. Bakit? Kulang pa po ng 25 na mga kongresista na nahikayat nila. Kulang pa po ng 25 para maging kumpleto yung 1/3 na boboto kontra sa impeachment sa ating pangalawang Pangulo o para sa impeachment sa ating pangalawang Pangulo. Kulang pa po ng 25 congressman, mga kababayan. Ngayon, di umano natunugan, mga kababayan, ng Office of the Vice President. Siyempre, meron pong napakalakas na intelligent ang ating pangalawang Pangulo. Kahit wala ng pondo, may mga intel yan. At magagaling talaga ang mga intel ng ating pangalawang Pangulo. Maaaring nalaman nila itong mga kwento-kwento na ito na naghahanap na di umano itong mama na ito sa House of Representatives, nanghihikayat na para pumirma sa impeachment ni Inday Sara gamit ang salitang magre-resign na di umano ang ating pangalawang Pangulo. Ngayon, biglang nagkaroon po, di ba, ng press conference ang ating pangalawang Pangulo na ikinagulat po ng karamihan bago pa man magsimulang magsalita si VP Inday Sara. Kasi marami po sa atin ang hindi nakapansin. Hindi nyo po napansin. Tinanggal po nila ang logo ng Office of the Vice President, mga kababayan. Merong nagsasabi na okay lang daw natanggalin ang logo ng Office of the Vice President kasi pang-personal naman di umano yung kanyang sinabi. Kasi hudang pang-personal, kasi hudang pang-politika, basta pag nagpatawag ng press conference ang isang elected official, lalo na isa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa, hindi mawawala. Dapat ang logo ng Office of the Vice President. Optional yan. Depende sa kanya kung ilalagay niya o tatanggalin niya. At yun na nga ang nangyari. Tinanggal nila, mga kababayan, yung logo. Kasi nga, sinakyan ni VP Inday Sara, mga kababayan, yung ipinapakalat nitong isang taong sinungaling na ito. At yun ang ginagawa niyang panghikayat sa mga iba pang kongresista para pumirma sa impeachment ni VP Inday Sara. Ang alin? Yun nga na di umano'y magre-resign ang ating pangalawang Pangulo. Mga kababayan, nalaman yan ng Office of the Vice President. Biglang nagkandak ngayon ng press conference. Walang inilagay na logo. Sinakyan ni Inday Sara yung pakalat nila na maling balita na akala nila yung press conference na yan, kanina na nangyari, buong akala nila, mga kababayan, magre-resign na ang ating pangalawang Pangulo. Ito na yung hinihintay nating lahat. Isip-isip siguro nitong tatlong kulay na ito, mga kababayan. Ito na, totoo yata yung sinasabi nitong isang tao na ito na magre-resign na ang ating pangalawang Pangulo. Nagpatawag ng media para sa isang press conference pero wala ang logo. Di ba, gay? Mapapaisip ka, di ba? Kapag wala ang logo ng isang tanggapan habang mayroong magtatalumpati, lalo na siya mismo, yung nakaupo sa isang ahensya ng gobyerno na yan, maggugulat ka, magtataka ka. O nga no, bakit walang logo? Baka totoo. Sinakyan ngayon ni Inday Sara yan, mga kababayan.
yung ipinapakalat nila. Pero mali ang narinig nila. Kita nyo na kung gaano katalino ang ating Vice Presidente. Napahiya sila, mga Napahiya ho sila, mga kababayan. Ang buong akala nitong tatlong ito, baka lang ha, ito sa akin lang ito. Maaaring ang buong akala nitong tatlong kulay na ito ng politika, mga kababayan, magre-resign na si Inday Sara, pero iba po ang narinig natin eh. Iba po ang mga sinabi niya eh. Diniinan niya palalo, mga kababayan eh, na tatakbo siya sa pagka-presidente sa 2028. Matagal na, 1 taon na nakalipas, nabanggit na po ng ating pangalawang Pangulo. Sinabi niya na 2026, mga month of December, 3rd week, maaari ako magdeklara kung tatakbo pa ako sa pagka-presidente sa ating bansa. Malalaman nyo yan. Antay-antay ninyo, pero hindi na po pinaabot ni BP Inday Sara sa mga panahon at oras na yon, mga kababayan. February pa lang 2026, nagdeklara na ang ating pangalawang Pangulo. Maagang deklarasyon ito, mga kababayan, na ikinagulat po nitong tatlong kulay ng politika na ito na maaaring meron po silang mga standard bearer sa pagka-presidente sa darating na halalan 2028. Posibleng meron ho yan. Maaring magkaisa po itong tatlong ito o maaring magkanya-kanya po sila. Pero sa mga nakikita ho natin ngayon, parang kanya-kanya po sila. Or maaring magkaisa itong dilaw at saka pink. Yan, maaring magkaisa yan. Pero ang nais din itong pula, magkaisa silang tatlo. Di po ba? Pero hindi maaari yan. Kasi matataas po ang pride o ego nitong mga dilaw na kasama nila ang pink talaga. Dilaw din naman yan, nagpalitan ng kulay. Mataas din ang ego nito. Gusto rin nila na meron silang kandidato sa pagka-presidente sa 2028. Meron din ang pula. So, maaaring maging tatlo na mga presidential candidates, mga kababayan, sa 2028. Inday Sara, ang pula, ewan ko kung sino yung magiging magiging kandidato nila, at ang dilaw, kasama ang pink dyan. Ewan ko kung sino rin ang magiging kandidato nila. Magulo pa yan. Merong si Leni Robredo, meron namang si Risa Hontiveros. Aliman dyan sa dalawa, wala tayong dapat katakutan. Napakalakas po ng ating pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte, para sa 2028. Ngayon, balik tayo dun sa kwento. Nalaman ni Inday Sara. Sinabi niyang tatakbo siya sa 2028. Ano kaya ngayon, mga kababayan? Ang reaksyon nitong mga tatlong kulay na ito, no? Nagulat sila no? At ang higit sa lahat dito, mga kababayan, na pabor sa ating mga DDS, pabor kay Inday Sara, yung mga nahikayat po nila na 1/3 na mga kongresistang maaaring pumirma sa impeachment sa ating pangalawang Pangulo, bagamat nahikayat na ho nila dahil nga doon sa kasinungalingan nitong isang tao na ito na ipinapakalat niyang magre-resign na di umano si BP Inday Sara. Yung mga nagdesisyon, dahil mga nahikayat na sila, yung mga nagdesisyon, mababago po ang kanilang plano, mga kababayan. Kasi pinasakay po sila sa istorya na hindi natatakbo yan. Magre-resign na nga Hindi natatakbo yan. Kaya, tara na kayo. Mahikayat ko na kayo. Pumirma na kayo sa impeachment sa ating pangalawang Pangulo. Yan. Kaso nga, binawi. Hindi binawi. Biglang nagsalita si BP Inday Sara. Sinabing tatakbo siya. Ngayon, yung mga nahikayat na nila, gulo-gulo isip na niyan, mga kababayan, sigurado yan. Mababago na naman ang kanilang desisyon. Teka, sandali. Hindi kami pipirma pala. Hindi naman pala yata totoo yung sinasabi ng tao na yun
na magre-resign si Inday Sara? Kasinungalingan naman pala yun. O ayan, maliwanag, nagpa-presko na, at tatakbo siya sa 2028. Ay hindi totoo yun. Sinungaling yun. Pinasakay lang tayo nun para mahikayat na tayo na pumirma sa impeachment ni BP Inday Sara. Yan. Ha? Maaari, mga kababayan, ang magiging desisyon na nitong mga nahikayat nitong taong ito. Ha? Ngayon, para po hindi ho kayo mabitin, mga kababayan, kung sino man itong taong ito na nanghihikayat di umano na kumuha o kung manghikayat sa mga kongresista, no? Manghikayat sa mga kongresista na pumirma sa impeachment ni Inday Sara. Alam niyo po kung sino itong tao na ito, mga kababayan? Hindi ko po papangalanan muna, ha? Lalabas din po ito sa mga susunod na araw. Bibigyan ko lang po muna kanyang clue. Lalaki. Yan. Lalaki, ha? Yan ha, maliwanag na tayo ha. Lalaki yan. Sino bang lalaki na nasa isip po ninyo, mga kababayan, na galit na galit sa mga Duterte? Maaring masabi nila, teka, marami ka PL, ang gulo eh. Ang dami nila eh. Si Bongbong Marcos lang galit na galit yan eh. Si Martin Romualdez lang, galit na galit yan eh. Oh, marami dyan. Mapasenador man, mapakongresista man. Marami dyan, galit na galit sa mga Duterte, lalo na kay Inday Sara. O ito pa, isa pang clue. Lalaki yung sinabi ko kanina. O sige, isa pang clue. Hindi siya ngayon elected official. Ha? Hindi siya elected official. Tumakbo noong nakarang halalan, 2025, kung hindi ako nagkakamali, 2025 ba yun? Ay, teka. 25 ba yun o 22? Basta tumakbo siya, mga kababayan, pero hindi nanalo. Ha? Teka, PL, marami pa rin tumakbo na hindi naman nanalo eh. Klaruhin mo yung clue mo. Okay, sige. Isa pang clue, pangatlo na ito. Lalaki, tumakbo, pero hindi nanalo. Ang tinakbuhan niya, mayor. Okay na? Naintindihan nyo na? Siya po, di umano, ang nagpapakalat ng fake news na magre-resign ng ating pangalawang Pangulo. Yan ang ginagamit niyang strategy, salita, no, para makahikayat ng mga congressman na pipirma sa impeachment sa ating pangalawang Pangulo. Hindi siya nagtagumpay, mga kababayan, dahil natunugan ng ating pangalawang Pangulo na bago pa niya mahikayat itong buong 1/3 na mga pipirma sa impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo, minadali kaagad ni BP Sara ang pagdeklara na tatakbo siya sa 2028 sa pagka-presidente para ma-stop, matigil, mga kababayan, etong kasinungalingan nitong taong ito. Biglang gumulo ang house. Kaya, mga kababayan, isa lang po ang masasabi ko, wala na pong mangyayaring impeachment. Meron mang mga pagdinig na mga magaganap patungkol pa rin sa impeachment sa ating pangalawang Pangulo, pero wala na pong pipirma, mga kababayan. Kasi dalawa lang po ang pamimilian nila. Pipirma sila para mapatalsik o mapa-impeach ang ating pangalawang Pangulo, o nanaisin pa nilang manalo sa susunod na halalan kung sakasakaling tumakbo sila. Dalawa lang yan. Kasi pag pumirma sila sa impeachment Inday Sara, siguradong hindi sila mananalo. Napatunayan na natin yan. Yung mga nasa Quadcom, karamihan doon natalo. Kung hindi lang ito pinilit na paupuin si Abante, hindi ngayon kongresista yan di ba? Pinadi-Q lang nila yung nakatapat ni Abante Kamusta sila Paduano, Barbers, Fernandez, at yung iba pang mga kasama nila. Talo, di ba? Yung iba nangamatay na, hindi nanalo.
Kasi nga, ganyan kalakas ang mga Duterte. Oras na kalabanin mo ang mga Duterte, elected official ka, politiko ka, asahan mo sa susunod na halalan, inidoro ka. Kaya wala nang pipirma sa impeachment sa ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Yan po ay ating pag-aanalisa. Di ho ba? Totoo naman. Talaga. Na hindi nila isasakripisyo itong kanilang pagiging politiko sa isang simpleng impeachment complaint laban sa ating pangalawang Pangulo na maaari pang maging presidente sa 2028. Siguro, kung natuloy yung impeachment kay Bongbong Marcos, maaari pa. Napakaraming pipirma, sigurado ako dyan, na mga kongresista. Napakadali kunin ng 1/3 na boto na yan. Dito kay Inday Sara, hirap na hirap po sila makuha itong 1/3, mga kababayan. Kaya wala po silang ibang maisip na sasabihin sa ating mga kababayan nating kongresista, kundi sabihin nila na kuno magre-resign ang ating pangalawang Pangulo sa April itong taon na ito. Gumawa sila ng kwento, magsinungaling sila. Yan ang kumakalat ngayon. Kaso, bigo ho sila, mga kababayan Hindi po natupad yung kanilang pinapangarap na mabuo itong 1/3 na boboto sa impeachment sa ating pangalawang Pangulo. At higit sa lahat, malabo na rin matupad ang impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo. Kaya siguradong magsisiiyakan itong mga kababayan. Magsisipaglayasan pa yung iba dyan, lalo-lalo na itong mga kawatan. Kasi nga, siguradong babalikan sila ni Inday Sara. Oras na maging presidente si Inday Sara, napakaraming makukulong, mga kababayan. Babalikan ni Inday yan. Maraming hindi tatakbo na mga kawatan na opisyal ng gobyerno, mga kababayan, sa 2028. Maraming hindi tatakbo na mga politiko sa 2028, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, kanina, nag-press con si VP Sara. Di po ba? Panood natin lahat yun. Aba, may nainggit. May nagpa-press con din po. Alam nyo kung sino, mga kababayan? Eto, panoorin po natin. Tinanong po sa kanya kung ano ang masasabi niya sa mga sinabi ni VP Inday Sarang tatakbo siya sa 2028 election. Eto, panoorin natin. Ma'am, do you feel that it is now more urgent given that just a few minutes ago the Vice President declared that she's running for President in 2028? Well, sabi ng mga paborito nating mga philosophers, tayo po ay may free will, so gamitin po natin. Ma'am, yung announcement ni VP Sara today to run, naging malinaw na. How will this affect the timeline of the United Opposition in terms of also declaring your own standard bearer? Nandun kami sa proseso ng pagtatakda ng aming sariling timeline. So, yung free will na binanggit ko kanina ay ginagamit na rin po namin sa sarili namin. So, it remains that you will announce by end of the year or first quarter of 2027. Tama po ba? Yun yung task that we have set ourselves. Ma'am, how will that affect yung requirements ninyo sa paghahanap ng standard bearer knowing that malinaw na kung sino yung makakalaban po ninyo and that is VP Sara? Well, dahil ilang taon na rin kaming magkakasama at regular na nag-uusap, bago pa man itong recent important development, patuloy yung pag-level off namin, pagkakasundo kung ano yung aming mga requirements or qualifications na hahanapin sa aming hanay. Hindi po nagbabago yon. And qualifications are what, ma'am? Well, actually not qualifications per se pa, but yung nabanggit ko dating common values na nahanap namin sa aming hanay, no? Yung pagnanais para sa anti-corruption and good governance,
yung pag-grow at pag-share ng bunga ng ating mas malakas na ekonomiya, isang tunay na pagkakaisa sa ating divided at polarized na lipunan, of course, pambansang soberanya, at iba pa. Hirap na hirap siyang sabihin ang sagot ng mga kababayan. Natulala sa sandali eh. Ang ganda ng tanong eh. Pero hirap na hirap siyang sagutin, mga kababayan. Kulang na lang sabihin niya, eh talaga namang malakas si Inday. Wala tayong magagawa. Kung tatakbo siya, edi ligwak na naman kami. Risa Hontiveros, tatakbo ka pa ba sa president sa 2028, ha? Gusto mo bang tumakbo sa pagka-presidente? Baka magsayang ka lang ng panahon, Risa. Baka magsayang ka lang ng pera pero inidoro pa rin ang bagsak mo. Ako sa'yo, mag-isip-isip ka na. Mahirap kalaban ang isang Sara Duterte. Hindi nyo kayang talunin. Eh kahit nga ang Marcos administration administrasyon na yan, ha? Wala nga silang nakitang ipantatapat. Sino? Si Boying? Sino? Si John Vic? Wala. Inday Sara ang pinakamalakas ngayon. Sa inyo, mga dilaw. Si Leni Robredo? Hindi nga kumalahati kay Inday Sara yun na nakaraang halalan eh. Di ba? Partida. Vice Presidente tinakbo ni Inday noon. Presidente si Leni, napakalayo. Oh. Walang matino na mga kandidato itong tatlong kulay na ito sa politika, mga kababayan. Wala. Kaya ikaw, Risa Hontiveros, baka nananaginip ka ng gising, madam, itigil mo na yung nahihibang ka lang eh. Nahihibang ka lang, madam. Itigil mo yung pangarap mo na maging presidente ka, napakalabo mangyari nyon. Eh kung si Marcos nga, kung sakasakali man na meron na silang magiging kandidato sa 2028 sa pagkapangulo, malabo pa rin malalaw eh. Malabong iboto ng ating mga kababayan yan eh. Maliban na lang kung dayain siguro nila ang halalan. Matatalo si Inday, mananalo ang manok ng administrasyon. Pero kung idadaan sa tamang laban, hindi mananalo. Kahit pagtulong-tulungan pa si BP Inday Sara, Risa Hontiveros. Ang tingin namin sa iyo ngayon, madam, pasensya na. Eto, amin lang naman to. Nakikita lang namin to sa iyo. Baka kasi, hindi mo napapansin sarili mo. Kinakailangan mo nang pansinin ang sarili mo, madam, para mapangaralan mo sarili mo ba? Teka, parang mali na itong ginagawa ko. Risa Hontiveros, ang tingin namin sa iyo, alam mo kung ano? Napaka-obsess mo na. Sobrang obsess ka na mahawakan mo ang pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa o sa gobyerno. Malabong mangyari yan. Suntok sa buwan yan, Risa Hontiveros. Itigil mo yung pangarap mong kahibangan mo man lang yan. Ha? Itigil mo yan. Hindi ka mananalo. Inday Sara ang mananalo sa 2028. Masakit man sa paninig ninyo, kaya nyo mang ilaban, kaya nyo mang kumandidato, pero hanggang dyan lang kayo. Hanggang kandidato lang kayo. Hindi talaga kayo mananalo. Kaya kung meron kayong awa sa sarili nyo at hindi kayo matawag na nasisiraan na ng bait hindi kayo matawag ng ating mga kababayan na nasisiraan na kayo ng bait, matakin nyo, sinong lalaban sa isang Inday Sara? Risa Hontiveros lalaban? Di ba maituturing na parang may sira na bait? Di ba? Sa pagiging obsessed niya na maging pangulo ng ating bansa, baka nasiraan na po kayo, madam. Aba, magpakonsulta na ho siguro kayo sa doktor. Alagaan niyo po yung kalusugan ninyo.
Baka mamaya may tama na po kayo eh. Di ba, mga kababayan? Ano ho sa palagay ninyo? Dito kay Risa Cantiveros, nakita niyo naman siguro po yung video. Ano po naging reaksyon ninyo nung matapos nyo panoorin yung video ni Risa? Paki-comment lang po, mga kababayan. Idagdag ko lang po itong mga sinabi ni Senator Robin Padilla, mga kababayan. Bago po ang video niya, basahin ko lang po itong kanyang caption. Ano ho? Ito sabi ni Robin, yun ang BP ko, si Amy. Nako, naloko na Robin Padilla. Patay tayo dyan. Kung tatakbo kang senador sa 2028, madadali ka nito. Naniniwala tayo na malakas ang magiging mensahe ng tambalang Inday Sara Duterte at Manang Amy Marcos. Isang panawagan para sa pagkakaisa at tunay na reconciliation ng bansa. Panahon na para maramdaman ng mga Pilipino ang lakas ng lideratong may tapat at paninindigan daw, sabi ni Senator Robin Padilla, mga kababayan. Eto na po yung video, panoorin po natin. Bakit naman yung iba nung nagdeklara wala namang reaksyon? Sir, kung kukunin kang diesel ba? Hindi, yun ang BP ko, si Amy. Pero open kayo na maging running mate? Hindi po, si Amy ang gusto kong ano ko Sara Amy ako. Amy as VP, sir, na tinutulak ko. You think, sir, handa ang Pilipino sa parehas na babaeng leader ko? Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Isusulong niyo po actively yung Sara Amy? Oo, lahat. Kapag umiikot ako sa ibang bansa, yung lagi sinasabi ko, gusto ko talaga Sara Amy. Reconciliation ako. Naku, seryoso si Robin Padilla, mga kababayan. Tuwing nag-iikot daw siya, yan daw po sinasabi niya, Duterte Marcos o Sara Amy. Pasensya na ha, Senator Robin Padilla. Ginagalang ka po namin bilang isang Duterte diehard supporter, kagaya namin. Pero Senator, ayaw na po namin talaga sa mga Marcos. Dala na kami sa mga Marcos. At hindi nyo po ba naalala yung sinabi mismo ni Amy Marcos na wala ng Marcos na mananalo sa susunod na halalan? Hindi po ba maliwanag sa inyo yon, sir? Robin Padilla? Hindi po ba maliwanag sa inyo yon? Inamin na mismo ni Amy Marcos na walang Marcos na mananalo. Kaya wag mo nang ipagpilitan yang Sara Amy na yan sa 2028. Ba't di mo baguhin? Ba't di mo na lang kasi aminin? Ng tutsa naman, oo. Aminin mo na, Senator. Senator Robin Padilla. Aminin mo na ang mangyayari sa 2028 na tambalan, Sara Duterte, Robin Padilla, yan, inililigaw pa ho ninyo Okay na kami. Kung ikaw ang maging busy ni Inday, sigurado kami sa katapatan mo sa mga Duterte. Kitang-kita na namin yan. Hindi na may pagkakaila yan. Katapatan lang, kung katapatan lang, ikaw na rin mismo may sabi Kahit sunugin ka, mag-aamoy digong ka. Ikaw na lang ang mag-busy, imbis na si Amy. Masasayang lang ang effort ni Inday Sara kay Amy kung sakasakaling sila ang matandem. Siyempre, ikakampanya niya si Amy. Ikakampanya ni Inday si Amy. Masasayang lang yung effort ni Inday. At higit sa lahat, masasayang na rin yung pagod ni Amy kasi hindi talaga iboboto yan. Kung gusto nyo pong makasigurado, Senator Robin Padilla, manood po kayo sa mga vlogger na pinag-uusapan na tandem, Sara Amy. Magbasa po kayo ng mga komento para meron po kayong ka-idea kung handa bang iboto ng ating mga kababayan si Amy o hindi. Para malaman po ninyo ang katotohanan. Okay? Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.